Minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi nalalaman, lalo na kung ang mga ito'y puno ng misteryo at takot. Ako si Daniel, at kasama ko ang pinsan kong si Lea sa isang hindi malilimutan at nakakatakot na karanasan. Nagsimula ang lahat sa isang pangkaraniwang gabi matapos ang isang masayang reunion ng aming pamilya. Pauwi na kami. Naglalakad sa madilim na kalsada na tila ba walang ibang tao kundi kami. Daniel, parang may sumusunod sa atin. Bulong ni Lea, halata ang kaba sa kanyang boses. Agad kong nilingon ang paligid, ngunit wala akong nakita. Madilim, tahimik, at ang mga ilaw sa poste ay tila ba hindi sapat upang pawiin ang nararamdaman naming takot. Hindi ko maitanggi ang biglaang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit pinalakas ko ang aking loob. Wala yan, Lea. Imaginasyon mo lang siguro. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang aming sitwasyon. Ngunit sa kabila ng aking sinabi, ramdam ko rin ang kakaibang presensya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa aming tabi. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ngunit ang pakiramdam na may anino kaming sumusunod ay hindi nawala. Nang makakita kami ng paparating na jeepney, agad kaming sumakay. Nais naming makauwi kaagad. Lumayo sa kung anumang presensya ang nararamdaman namin. Sa loob ng jeepney, nagmistulang tahimik ang lahat. Puno ng mga pasahero. Ngunit tila walang boses na maririnig. Nagkatinginan kami ni Lea, kapwa nagtataka sa kakaibang katahimikan. Lea, sigurado ka bang may naramdaman ka? Tanong ko ulit, kahit alam kong pareho kaming hindi mapalagay. Oo, Daniel, parang may malamig na hangin na sumusunod sa atin. Sagot niya, kapansin-pansin ang pag-alala sa kanyang mukha. Bigla akong napansin ng isang lalaking nakaupo sa dulo ng jeep. Nakasuot siya ng lumang jacket at tila ba hindi umaalis ang kanyang titig sa amin. Nakakatakot ang kanyang presensya at ramdam ko ang pagtaas ng balahibo sa aking braso. Lea, huwag kang tumingin, pero may kakaibang tao sa dulo ng jeep. Parang siya yung anino. Bulong ko sa kanya. Sinubukan kong maging kalmado. Ngunit hindi ko mapigilan ang kaba. Hindi nagtagal. Naramdaman kong ang jeep ay unti-unting bumagal na tila ba may problema. Ang mga pasahero ay nagtinginan, nagtataka sa nangyayari. Kuya, ano pong problema? Tanong ng isang matandang babae sa driver. Ngunit ang driver ay tila ba walang naririnig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalsada ngunit tila ba wala sa kanyang sarili. Biglang nagdilim ang paligid. Lahat kami sa loob ng jeep ay nabalot ng takot. Ang lalaki sa dulo ay biglang tumayo, nakangiti ng malademonyo. Huwag kang matakot, Daniel. May gusto lang akong ipakita sa inyo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng malalim na misteryo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang lahat ng pasahero ay natulala, hindi makagalaw. Ramdam ko ang panginginig ni Lea sa aking tabi. Daniel, anong gagawin natin? Tanong ni Lea. Halatang hindi na mapakali. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong kumilos. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, mananam kong may malamig na hangin na bumalot sa aming dalawa. Ang lalaki ay lumapit sa amin at ang kanyang mga mata ay tila ba nagliliyab sa dilim. Hindi niyo na kailangan pang magtago. Nandito na ako. Bulong niya habang ang jeep ay tuluyang huminto sa gitna ng kalsada sa kabila ng kadiliman. Ang presensya ng anino ay mas bumigat at parang may isang masamang balak ang naghihintay para sa amin. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente sa lumang bahay ni Lola Berta. Nagsimula ang lahat sa isang pagdalaw na dapat sana'y puno ng ligaya at nostalgia. Ngunit nauwi ito sa hindi maipaliwanag na takot. Sa aking pagbalik sa Maynila, hindi ko maiwasang balikan ang mga pangyayari, lalo na tuwing gabi kapag nag-iisa ako sa aking kwarto. Mula pa noon,
Parang may kakaibang presensya na hindi ko matanggal sa aking isip. Hindi ko rin maalis sa isip ang ekspresyon ng aking pinsan, si Jomar, nang makita namin ng anino sa likod ng pintuan. Nasa jeepney ako ngayon, pauwi mula sa trabaho. Gabi na, at ang lungkot ng ilaw sa kalsada ay nagbibigay ng eerie na pakiramdam sa biyahe. Ang mga tao sa paligid ay tahimik. Bawat isa ay abala sa sarili nilang mundo. Ngunit hindi ko maiwasan ang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Sinubukan kong ipagwalang bahala ito. Baka pagod lang ako mula sa maghapong pagtatrabaho. Sa gitna ng aking pag-iisip, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Jomar. Nakita mo na ba siya ulit? Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong. Hindi ko pa sinasabi sa kanya, pero madalas kong nararamdaman ang presensya ng anino, lalo na tuwing gabi. Pakiramdam ko'y sinusundan kami nito mula pa noong gabi na iyon sa bahay ni Lola Berta. Nagpasya akong hindi siya sagutin kaagad, dala ng kaba at pag-aalinlangan. Maya-maya pa, may tumabi sa akin sa jeep. Isang matandang babae na may suot na lumang damit. Hindi ko siya pinansin noong una, ngunit nang mapansin kong hindi siya nagbabayad ng pamasahe at walang pakialam ang konduktor, nag-umpisa akong magtanong sa sarili kung normal ba ito. Tumingin ako sa paligid, tila walang nakakapansin sa kanya maliban sa akin. Napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi ko malaman kung bakit. Pero parang may alam siya tungkol sa akin. Tungkol sa amin. Nang bigla siyang magsalita, halos mahulog ako sa kinauupuan ko. Sinusundan ka ng anino. Hindi ka nito titigilan hanggang hindi mo nalalaman ang nais nitong sabihin. Nagkatinginan kami ni Jomar pagkatapos niyang basahin ang mensahe ko tungkol sa matandang babae. Pareho kaming nagtataka, ngunit mas malo akong kinabahan. Paano niya nalaman? Tanong ni Jomar, halatang balisa. Wala namang ibang tao sa jeep na mukhang pinansin siya kundi ikaw. Sa mga sumunod na araw, naging mas mapanuri kami. Pinag-aralan namin ang kwento sa likod ng lumang bahay ni Lola Berta. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa baryo, may isang batang babae daw na nawala noon sa lugar na iyon. Hindi siya natagpuan, at sinasabing ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa bahay. Naghahanap ng katarungan, o di kaya'y nang makikinig sa kanyang kwento. Isang gabi, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ni Lola Berta. Ako ang nagmaneho, habang si Jomar ay tahimik sa likod ng kotse. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa loob ng sasakyan. Pagdating namin doon, parang may malamig na hangin na sumalubong sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nag-aabang sa loob ng bahay. Habang iniinspeksyon namin ang paligid, naramdaman kong may nagmamasid sa amin. Nang bumaling ako, nakita ko na naman ang anino sa sulok ng kwarto. Hindi ko alam kung paano, pero parang may gustong iparating sa amin. Sa isang iglap, lumapit ito sa akin. At pakiramdam ko'y hinila ako nito papunta sa isang lumang kwarto sa itaas. Sa kwarto, nakita namin ang isang lumang baul. Binuksan namin ito, at doon namin natagpuan ang mga lumang gamit ng batang babae. Kasama ang isang lumang diary. Nang buksan namin, unti-unti naming naintindihan ang kwento. Ang batang babae ay pinagbintangan ng isang krimen na hindi niya ginawa, kaya't siya'y nagtago sa bahay. Ngunit bago pa siya makapagsalita at maipagtanggol ang sarili, nawala siya at hindi na nakita pa. Sa mga huling pahina ng diary, may nakasulat na mensahe. Hindi ko ginawa, sana'y may makinig. Bigla naming narinig ang ungol ng hangin at naramdaman namin ang presensya ng batang babae. Para bang sa wakas, natagpuan na niya ang mga taong makikinig sa kanyang kwento. Ngunit bago namin tuluyang maisara ang kwento, narinig namin
ang isang matinis na boses mula sa labas ng bahay. "Hindi pa ito tapos," sabi ng boses. Nang lumabas kami, nakita namin ang matandang babae mula sa jeepney, nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay tila apoy, at sa isang iglap, nawala siya sa aming paningin. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam naming hindi pa tapos ang lahat. Ang anino ay bumalik, at ngayon, mas determinado kaming malaman ng buong kwento bago pa man ito tuluyang maging bangungot. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari habang patuloy kaming nakasakay sa jeepney. Ang bigat ng tensyon sa paligid ay tila sumasakal sa akin. Nasa harapan ko si Carlo, ang pinsan kong kapwa ko naguguluhan at takot na takot. Hindi ko mawari kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ngunit ang alam ko lang, may aninong sumusunod sa amin. Isang aninong hindi namin maipaliwanag. Nagsimula ito nang magpasya kaming maglakad pauwi mula sa eskwela. Hindi naman kalayuan ang bahay namin mula sa paaralan, kaya't naisip naming mas makakatipid kami sa pamasahe. Habang naglalakad sa kahabaan ng kalye, napansin namin ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit bigla akong kinilabutan. Alam kong naramdaman din ito ni Carlo dahil bigla siyang napahinto at tumingin sa akin. "Nararamdaman mo rin ba, Mia?" Tanong ni Carlo na medyo nanginginig ang boses. Tumango lang ako, sabay lingon sa paligid. Wala namang kakaibang makikita. Ngunit ang pakiramdam ng may nagmamasid sa amin ay hindi nawawala. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ngunit mas pinabilis namin ang aming mga hakbang. Pagdating sa isang kanto, napilitan kaming sumakay ng jeep dahil nag-umpisa ng bumuhos ang ulan. Pagkaupo namin, saka ko lang napansin ang mga ibang pasahero. Ang ilan ay mukhang pagod na sa maghapong trabaho, habang ang iba na may tahimik na nakikinig ng musika. Ngunit may isang tao sa dulo ng jeep ang agad kong napansin. Isang matandang lalaki na nakasuot ng lumang sombrero. Nakatitig siya sa amin na tila ba sinusuri kami mula ulo hanggang paa. Napansin ko rin na tila hindi siya nakikita ng ibang pasahero. Ang mga mata niya ay parang walang buhay, ngunit may kung anong misteryosong lalim ang mga iyon na nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na kaba. "Mia, tingnan mo!" bulong ni Carlo habang tinuturo ang bintana sa kanyang tabi. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, ay may aninong tila sumusunod sa jeepney. Natatakpan ng ulan ang kabuuan nito. Ngunit ang hugis at galaw nito ay hindi maikakailang tumutugma sa takbo ng aming sinasakyan. Sa sobrang takot, napalapit ako kay Carlo. "Ano ba yan, Carlo? Bakit parang tayo ang sinusundan?" Ang tanong ko na halos pabulong. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay. Ramdam ko ang panginginig nito. Tandaan na hindi lamang ako ang natatakot. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Ngunit ang kabog ng dibdib ko ay tila ba nagpapalakas ng takot na nararamdaman ko. Habang patuloy ang biyahe, napansin kong unti-unting nawawala ang mga pasahero. Isa-isa silang bumababa hanggang sa kami na lamang ni Carlo at ang misteryosong matanda ang natirang sakay. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong kausapin ng driver para ipara na ang jeepney. Ngunit nang lingunin ko ito, tila ba hindi niya kami naririnig. Patuloy lang siya sa pagmamaneho, nakatingin sa daan na parang walang ibang mahalaga. "Mia, tingnan mo!" sigaw ni Carlo. Ang tinutukoy niya ay ang matandang lalaki. Unti-unti itong naglalaho, nagiging bahagi ng anino sa likuran ng upuan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinila ko si Carlo papalayo. Kailangan naming bumaba. Ngunit bago pa man kami makalapit sa pintuan, biglang huminto ang jeepney sa isang madilim na iskinita. Walang tao, walang ilaw.
Tila ba kami dinala sa ibang mundo. Isang mundo na puno ng anino. Mia! Mahinang tawag ni Carlo. Kailangan nating bumaba. Tumango ako. Walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man kami makababa, isang malamig na kamay ang humawak sa akin mula sa likuran. Nang lingunin ko, nakita ko ang matanda. Ngunit siya'y hindi na isang tao. Ang kanyang anyo ay naging anino, nakakalat sa loob ng jeepney, bumabalot sa amin ng takot at pagkalito. Hindi kayo makakatakas! Bulong ng anino. Ang boses nito ay tila ba galing sa ilalim ng lupa. Nagpupumiglas kami ni Carlo. Pilit na kumakawala. Ngunit tila ba hinigop na kami ng kadiliman. Sa huling sandali bago kami tuluyang lamunin ng anino, isang tila pamilyar na liwanag ang biglang sumilay mula sa labas ng jeepney. Isang liwanag na nagbibigay pag-asa, ngunit sabay rin ay isang misteryo. At doon natapos ang lahat. O baka nagsisimula pa lang. Sa gitna ng dilim, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Mia, Carlo, gising na. Ngunit sino ang nagtatawag sa amin? At bakit parang alam ko ang boses na iyon? Hindi ko alam kung bakit namin naisipang sumakay ng jeepney pa uwi. Lalo na't alam namin na parang may kakaibang puwersang sumusunod sa amin simula nang umalis kami sa lumang bahay ng lola. Si Mina, ang pinsan kong babae, ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ko. Pareho kaming nagkukunwaring walang iniisip na masama, pero ramdam ko ang malamig na pawis sa likod ng aking leeg. Nagsimula nang humina ang ulan, ngunit ang kalangitan ay nanatiling madilim at tila ba nagbabadya pa rin ng mas malakas na buhos. Wala masyadong sakayang jeepney, kaya't pumuwesto kami sa may bandang dulo, malapit sa pintuan, para kapag may nangyaring hindi maganda, madali kaming makakatalon palabas. Habang bumibiyahe, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Karaniwan, puno ng ingay ang loob ng jeepney. Ang usapan ng mga pasahero, ang tunog ng makina, at ang kung ano-anong tunog na mula sa kalsada. Pero ngayon, parang sumisigaw ang katahimikan, at bawat ugong ng makina ay tila ba bumabalot at bumibigat sa aming mga dibdib. Tiningnan ko si Mina. Nakayuko siya, tila ba pilit na iniiwasan ng tingin ng isang hindi nakikitang nilalang. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang anino sa sahig ng jeepney. Nakapako ang tingin ko dito at napansin kong dahan-dahan itong gumagalaw. Ngunit wala namang pasaherong gumagalaw sa loob. Mina! Bulong ko, sabay dampi sa kanyang braso. May napapansin ka ba? Tumingin siya sa akin at kita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot na nararamdaman ako. Oo, sagot niya, halos hindi marinig sa hina. Kanina ko pa nararamdaman na may kakaiba. Nagpakawala ako ng isang malalim na hinga. Kailangan naming maging matapang. Siguro'y nagkakataon lang, sabi ko, bagamat alam kong pareho naming hindi iyon pinaniniwalaan. Nagsimula akong magmasid sa paligid. Ang ibang mga pasahero ay tila walang kamalay-malay sa kakaibang presensyang kasama namin. May isang matandang babae na nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Isang estudyanteng abala sa pagbabasa ng kanyang libro. At isang lalaki na nakatingin sa labas ng bintana. Tila ba may hinahanap sa dilim ng kalye? Subalit habang tumatagal, lalong lumalakas ang pakiramdam ko na hindi kami nag-iisa. Parang may malamig na hangin na pumapaso sa balat ko sa kabila ng saradong bintana ng jeepney. Tiningnan ko ulit ang anino sa sahig. Ngayon, tila ba may hugis na ito? Parang anyo ng isang tao. Ngunit hindi lubusang maaninag. Mina, kailangan nating bumaba, sabi ko. Halos nanginginig ang boses. Tumango siya at sabay kaming tumayo. Nagkukunwaring magbabayad sa driver. Para po, sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili.
Huminto ang jeepney sa gilid ng kalsada. Habang bumababa kami, ramdam ko ang paggalaw ng anino. Tila ba sinusundan kami? Agad kaming tumakbo papunta sa waiting shed na may ilaw, umaasang mawawala ito kapag nasa maliwanag na kami. Subalit hindi iyon ang nangyari. Habang nakatayo kami sa ilalim ng ilaw, lalo pang lumilinaw ang anyo ng anino. Ngayon, kitang-kita na ito, isang itim na siluetang tila ba nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Mina, halos umiiyak na sa takot. Hindi ko alam ang isasagot. Wala na kami sa jeepney, pero hindi pa rin kami ligtas. Parang isang masamang biro na kahit anong gawin namin, hindi namin matakasan ang anino. Nagsimula akong maglakad. Hinila si Mina sa aking tabi. Kailangan nating makahanap ng mas maraming tao, sabi ko. Baka kapag nasa gitna tayo ng maraming tao, mawala na ito. Habang naglalakad kami, naririnig ko ang mga yabag ng anino, sumusunod sa amin sa bawat hakbang. Hindi ko na alam kung paano kami nakarating sa isang abala at maliwanag na lugar. Sa wakas, nasa gitna kami ng mas maraming tao. Ngunit kahit paano, naroon pa rin ang anino, hindi nawawala. At sa isang iglap, biglang nag-iba ang lahat. Ang ilaw sa paligid ay tila ba kumurap. At isang malamig na hangin ang dumaan. Nagdala ng kilabot na nagpatayo sa aming mga balahibo. Tumingin ako kay Mina at nakita ko ang kanyang mukha na puno ng pagkagulat. Anong nangyayari? Tanong niya. Habang ang paligid ay tila ba nagiging ibang mundo. Hindi ko masagot ang kanyang tanong. Sa isang iglap, ang mga tao sa paligid namin ay tila ba naging mga anino rin. At kami na lang ang natitirang may kulay at buhay. Ang huling tanaw ko kay Mina ay puno ng takot. Bago kami tuluyang nilamon ng dilim. Hindi ko alam kung paano o kailan kami makakabalik. O kung makakabalik pa kami. Ngunit isa lang ang sigurado. Hindi na kami nag-iisa sa dilim na ito. Umaga na nang kami nagising mula sa isang tila bangungot na gabi. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari. Ang anino, ang malamig na haplos sa balat, at ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin kahit saan kami magtungo. Si Ella, ang pinsan kong babae, ay tahimik na nakatingin sa bintana habang nagkakape. Wari may hinahanap na kasagutan sa pagitan ng mga ulap sa umagang iyon. Hindi ko pa rin maintindihan, kuya. Ang nasambit ni Ella habang hinahalo ang kanyang kape. Bakit tayo sinusundan ng anino? Ano ba ang nagawa natin? Napabuntong hininga ako. Hindi ko rin alam, pero kailangan nating malaman. Hindi tayo pwedeng manatiling takot habang buhay. Nagdesisyon kami ni Ella na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lumang terminal ng jeepney sa may kanto ng Rizal Avenue. Dala ang aming mga bag, sumakay kami ng tricycle patungo roon. Habang bumibiyahe, hindi ko maiwasang mapansin ng mga tao sa paligid. Parang lahat sila ay may mga aninong masyadong malapit sa kanilang katawan. Pagdating namin sa terminal, sira-sira na ang mga upuan at ang mga jeepney, tila hindi na nagagamit. Pero may isang jeep na nakatigil, tila bagong karating lamang. Nakaupo ang driver at tila may hinihintay. Babalik tayo sa biyahe, sabi ko kay Ella. Tumango siya kahit halata ko ang kanyang pag-aalinlangan. Sumakay kami sa jeepney at umupo sa pinakadulo. Habang umaandar ang jeep, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may malamig na hangin na bumalot sa amin. Nagkatinginan kami ni Ella at alam kong naramdaman din niya iyon. Kuya, tingin mo ba nandito na naman siya? Tanong ni Ella na halos pabulong. Baka, sagot ko. Pero hindi tayo dapat matakot. Alamin natin kung ano o sino ang anino na ito. Nagsimula akong magmasid sa mga pasahero. May isang ali na abala sa pagkutkot ng kanyang kuko.
isang estudyanteng seryosong nakikinig sa kanyang earphones, at isang matandang lalaki na natutulog. Lahat sila ay tila normal, pero ang anino sa likod ng bawat isa ay tila hindi tumutugma sa kanilang mga galaw. Biglang huminto ang jeep sa gitna ng kalsada. Bumukas ang pinto at may pumasok na isang lalaking naka-hoodie. Umupo siya sa tabi ni Ella. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaiba sa kanya. Ang anino niya. Parang hindi nakadikit sa kanyang katawan. Tumayo ito sa likod niya. Tila may sariling buhay. Tiningnan ko si Ella. Ang mga mata niya'y naglalaman ng takot, pero hindi siya kumilos. Marahil ay naramdaman niyang hindi kami dapat gumawa ng kahit anong ikapapahamak namin. Bumaba na tayo sa susunod, Ella. Bulong ko sa kanya. Tumango siya. Nang huminto ang jeep, dali-dali kaming bumaba kahit hindi pa kami nakakarating sa aming destinasyon. Pumasok kami sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung bakit doon, pero may pakiramdam akong ligtas kami roon. Habang umiinom ng malamig na tubig, napansin ko ang isang lumang larawan na nakasabit sa pader ng karinderya. Litrato ito ng jeepney na sinakyan namin kanina. Pero may kakaiba, ang driver ay hindi ang nakita namin. Isa itong matandang lalaki na may mga mata na tila nakatitig sa akin kahit nasa larawan lamang. Ang jeepney na sinakyan ninyo. Sabi ng tindera na hindi ko napansing nakalapit na pala sa amin. Ay may madilim na kwento. Ang dating driver niyan ay namatay sa isang aksidente. Simula noon, may mga sabi-sabi na ang anino niya'y nakikita pa rin ng mga pasahero. Napalunok ako. Bakit hindi ninyo kami sinabihan? Sinubukan namin, pero bihira lang ang pumapansin. Sagot niya. At bihira lang din ang nakakaalam ng buong kwento. Nang palabas na kami ng karinderya, nagulat ako nang makita ang lalaking naka-hoodie sa labas. Nakatingin siya sa amin at ang anino niya ngayon ay lumilitaw na naglalakad ng palayo sa kanya, patungo sa dilim ng isang eskinita. Huwag kayong susunod, sabi ng tindera. Hindi lahat ng kwento'y dapat alamin. Ngunit sa kabila ng babala, may kung anong nagtutulak sa aming magpinsan na sundan ng anino. Baka ito na ang pagkakataon naming malaman ang katotohanan. Tumango si Ella at sabay kaming lumabas ng karinderya. Naglalakad papunta sa kung saan man hahantong ang anino. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo, pero handa kami. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko ang pagtibok ng puso ko, malakas at puno ng kaba. Ngunit sa halip na bumagal, patuloy na bumilis ang aming mga hakbang, papunta sa isang hindi tiyak na kapalaran. At sa dulo ng eskinita, hindi namin nakalain ng aming matutuklasan. Ang hapong iyon ay tila baga nagbabadya ng masama. Sa kabila ng tila ordinaryong paggalaw ng mga tao sa paligid, may kung anong bumabagabag sa akin. Ako si Miko at kasama ko si Lyra, ang pinsan kong palaging puno ng enerhiya at saya. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang ningning ay tila hinigop ng kung anong madilim na puwersa. Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming maglakad patungo sa terminal ng jeepney. Sa simula pa lamang ng aming paglalakbay, naramdaman ko na ang kakaibang lamig na dumadaloy sa paligid, na parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw namin. Pinalis ko ang pakiramdam na iyon. Iniisip na baka pagod lang ako sa maghapong gawain. Habang kami naglalakad, napansin ko ang anino na palaging sumusunod sa amin. Hindi ito ang ordinaryong anino na dulot ng sikat ng araw. Ito'y tila isang aninong may sariling buhay, kumikilos, at humahabol sa amin kahit saang direksyon kami magpunta. Sinubukan kong hindi pansinin ito, ngunit hindi ko maiwasan ang mangilabot sa bawat tingin ko rito. Pagdating sa terminal, agad naming sinakyan ng jeepney na papunta sa amin. Sa loob, ramdam ko ang bigat ng hangin.
Walang imik si Lyra, na parang may iniisip na malalim. Minsan, sinilip ko siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, sa kawalan. Ang anino ay nasa labas pa rin, sumusunod sa bawat galaw ng jeepney. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lyra, napapansin mo ba ang anino na sumusunod sa atin? Bulong ko, pilit na hindi pinapansin ng ibang pasahero sa loob. Tumango siya, mabagal at puno ng pag-aalala. Miko, kanina pa kita gustong kausapin tungkol dito. Hindi ko alam kung anong klaseng anino ito, pero ramdam ko ang takot na dulot nito. Napalunok ako. Ano kaya ang gusto nito sa atin? Bakit tayo ang hinahabol? Wala akong ideya, sagot niya. Pero may kutob ako na hindi ito basta-basta. Napatingin kami sa paligid. Ang mga pasahero sa jeepney ay parang walang pakialam sa kakaibang presensyang nararamdaman namin. Pikit mata silang naglalakbay sa kanilang destinasyon. Walang kaalam-alam sa nangyayari sa amin. Habang patuloy na tumatakbo ang jeepney, unti-unting lumalapit ang anino. Sa bawat pagliko, sa bawat paghinto, naroon ito, nagmamasid at nag-aabang. Parang may sariling buhay ang anino, isang nilalang na may layuning hindi namin mawari. Sa bawat pagdaan sa ilalim ng ilaw ng poste, lumalalim ang kulay nito, nagiging mas nakakatakot. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Lyra, dapat ba tayong bumaba? Baka mas mapanganib pa ang manatili dito. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang may sumigaw mula sa likuran ng jeepney. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang damit, ang tumayo, tinuturo ang anino. Anino ng nakaraan! Sigaw niya, na tila wala sa sarili. Ikaw ba ang hinahanap nito? Nagkatinginan kami ni Lyra, naguguluhan sa biglaang pangyayari. Walang sino man sa jeepney ang nagbigay pansin sa babae, na para bang ang kanyang sigaw ay hindi nila narinig. Sa isang iglap, bumaba siya ng jeepney at naiwan kaming naguguluhan. Habang papalapit na kami sa aming huling destinasyon, ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa loob ng sasakyan. Ang bawat segundo'y tila isang oras. Ang anino'y patuloy na nagmamasid. Hindi nagsasalita ang ngunit ramdam ang presensya nito. Sa huling pagliko ng jeepney, naramdaman ko ang paggalaw ng anino sa loob. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga mata nito'y tila lumitaw, nanlilisik at diretso ang tingin sa amin. Hindi na ito isang anino lamang. Ito'y naging isang nilalang na may sariling intensyon. Miko, kailangan na natin bumaba! Sigaw ni Lyra, puno na ng takot ang kanyang tinig. Agad kaming tumayo, nagmamadaling bumaba sa jeepney kahit hindi pa ito humihinto ng tuluyan. Pagkababa namin, hindi ko inasahan ang aking nakita. Ang anino'y hindi na sumunod sa amin. Sa halip, lumitaw ito sa harapan namin. Bumuo ng isang anyo na hindi ko kailanman inakala. Isang mukha, pamilyar, ngunit hindi ko agad maalala. Lyra, ano ito? Tanong ko, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang anino'y nagsalita. Sa tinig na puno ng galit at hinanakit, sinabi nito, "Ako ang anino ng nakaraan. Ako ang inyong pagkakamali." Biglang bumalik sa akin ang alaala ng isang pangyayari na matagal nang nakalimutan. Isang insidente sa nakaraan na hindi ko inaasahan na babalik, kasabay ng anino. At doon, sa kalsada, habang ang mga jeepney ay patuloy na naglalakbay sa kanilang ruta, kami, naiwan na may bagong takot at misteryo. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang basta anino. Ito'y nagsimula ng magpakita ng kanyang tunay na intensyon. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa harap ng anino ng nakaraan, kami naiwan sa gitna ng takot at misteryo. Walang kasiguraduhan sa aming magiging kapalaran. Sa dilim ng gabi,
Halos hindi ko na maaninag ang mga gusali sa labas ng bintana ng jeepney. Ang mga ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay tila mga mata ng multo na nagmamasid sa amin habang patuloy kaming bumabaybay sa kahabaan ng EDSA. Kasama ko si Ate Liza, ang pinsan kong mas matanda sa akin ng 3 taon. Simula nang sumakay kami, hindi ko mapigilan ang kabog ng aking dibdib. May kakaibang presensya akong nararamdaman sa loob ng jeepney. Isang malamig na hangin na tila dumadaloy mula sa likuran. Alisa, nararamdaman mo ba? Bulong ni Ate Liza. Tumango ako. Oo ate, parang may nakatingin sa atin. Nagsimula ito kaninang umaga. Naglalakad kami sa gilid ng kalsada patungo sa eskwelahan nang mapansin namin ang isang anino na sumusunod sa amin. Sa una, inisip namin na bahagi lamang ito ng mga normal na anino ng mga puno at poste sa kalsada. Ngunit nang mag-iba kami ng ruta, nandoon pa rin ito. Matatag, hindi nawawala, palaging nasa likuran namin. Ngayon, nasa jeepney kami, at kahit maraming tao ang nakasiksik sa loob, hindi maalis sa isip ko ang aninong iyon. Parang naririnig ko pa ang mga bulong nito, mga bulong na hindi ko maunawaan. Nagkatinginan kami ni Ate Liza. Alam kong pareho kami ng iniisip. Hindi ito normal. Ang aninong ito, may nais itong ipahiwatig. Ilang beses na tayong sumakay ng jeepney. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Wika ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Alam mo ba ang tungkol sa kwento ng anino sa jeepney? Tanong ni Ate Liza, halatang nag-aalala. Hindi ko pa naririnig ang kwentong iyon. Ngunit ngayon ay tila napapanahon ng pag-usapan ito. Hindi ko alam, ate. Ano ba yon? May mga nagsasabi na may anino raw na sumusunod sa mga tao kapag may nais itong iparating. Minsan, ito ang anino ng isang taong nawawala o naaksidente sa kalsada. Hanggang hindi ito natutulungan, susundan ka nito. Paliwanag niya. Napatingin ako sa labas. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ay tila naglalaro sa paligid ng jeepney. Nagmumukhang mga alitap-tap sa aking paningin. Ang mga tao sa loob ay abala sa kani-kanilang usapan. Walang kaalam-alam sa nangyayari. Ngunit kami ni Ate Liza, alam naming hindi ito basta-basta. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto ng anino. Baka may kailangan itong tulong. Sagot ni Ate Liza. Ang mata niya ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang tapang na bumalot sa akin. Hindi kami pwedeng magpatalo sa aninong ito. Kung may kailangan itong iparating, kailangan naming malaman. Bigla kong napansin ang isang maliit na papel na nakalapag sa sahig ng jeepney, malapit sa aking paa. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, pero parang binubulong nito ang aking pangalan. Pinulot ko ito, at nang buksan ko, may nakasulat na mga salita. Tulungan niyo ako! Hindi ko mahanap ang daan pa uwi. Nanlaki ang mata ko. Ate Liza, tingnan mo ito. Kinuha niya ang papel mula sa akin at binasa. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Alisa? Kailangan natin itong tulungan. Ngunit paano? Paano mo tutulungan ang isang anino na hindi mo naman nakikita ng buo? Biglang tumigil ang jeepney at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na may daladalang baston. Puno ng hikbi ang kanyang hininga at may kakaibang aura siyang dala. Tila may kakaibang puwersa na sumama sa kanya pagpasok sa loob ng jeepney. Nang makaupo siya sa tabi namin, naramdaman ko ang bigat ng paligid. Parang may gustong sabihin ng hangin sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero sigurado akong may koneksyon ang matandang ito sa anino. Nagkatinginan kami ni Ate Liza. At sa isang iglap, pareho naming naisip ang susunod na hakbang. Hindi kami maaaring magkamali. Kailangan naming malaman kung paano namin matutulungan ang anino.
at kung ano ang kaugnayan ng matandang ito sa misteryo. Ate Lisa, mas mabuti sigurong kausapin natin siya. Bulong ko, puno ng kaba ang aking boses. Tumango siya. Oo, Alisa, baka siya ang susi. Sa paglapit namin sa matanda, biglang nagbago ang takbo ng mga pangyayari nang magsalita siya. Alam ko kung bakit kayo nandito. Hindi ako ang anino, pero ako ang magdadala sa inyo sa kanya. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa buong jeepney. Isang hangin na may daladalang lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang gabing ito ay hindi pa nagtatapos. Ang anino at ang matanda. Ang koneksyon nila ay mas malalim kaysa inaakala namin. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto ng jeepney at sa labas ay may anino na nakatayo, nakatingin sa amin. Sa isang iglap, nawala ito at iniwan kaming may tanong kung ano ba talaga ang misteryo sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-aantay sa ilalim ng ilaw ng poste sa tabi ng aming kalsada, dumating din ang jeepney na papunta sa aming destinasyon. Pasado 8:00 na ng gabi at ang kalye ay tahimik na maliban sa paminsang sagitsit ng mga sasakyang dumadaan. Agad kaming sumakay ni Ella, ang pinsan kong babae, sa jeepney. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, pareho kaming kinakabahan, para bang may nakakasunod sa amin mula pa kanina. Parang may kakaiba, bulong ni Ella habang umupo kami sa likuran ng jeepney, malapit sa pinto. Tama ka, Ella, parang may anino na hindi natin maalis. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkatinginan kami, parehong may kutob na ang gabi ay hindi magiging karaniwan. Habang bumibiyahe, sinubukan kong kalmahin ang aking isip. Tumingin ako sa paligid ng jeepney, sa mga tao at bagay na naroon. Walang kakaiba, ngunit ang pakiramdam ng pag-aalinlangan ay hindi nawawala. Ang ilaw sa loob ng jeepney ay kumukuti-kutitap, nagdadala ng mas nakakatakot na aura sa gabi. Parang ang bawat galaw ng sasakyan ay nagdadala ng anino na nagpapadilim sa aming paligid. Sa likuran ng jeepney, sa madilim na parte, napansin kong parang may bagay na gumagalaw. Hindi ko mawari kung ang aking mata lang ang naglilinlang sa akin o kung may talagang naroroon. Ngunit sa bawat pagkurap ko, ang anino ay tila lumalaki, nagiging mas malinaw. Hindi ko ito binanggit kay Ella agad. Baka sabihin niyang nagiging paranoid lang ako. Ngunit ilang sandali pa, naramdaman ko ang paghawak ni Ella sa aking braso. Nakita mo rin ba? Bulong niya. Ang boses ay puno ng takot. Tumango ako. Oo, Ella, parang may anino sa likod. Napalunok si Ella, halatang takot ngunit pilit na nagkukunwaring kalmado. Paano kung hindi lang ito ordinaryong anino? Paano kung sinusundan tayo nito simula pa kanina? Hindi ko alam ang isasagot ko. Sa mga kwento at sabi-sabi, lagi kong iniisip na ang mga ganitong bagay ay kathang isip lamang, mga kwento para takutin ng mga bata. Ngunit ngayon, narito kami. Sa sitwasyon kung saan ang katang isip ay parang nagiging totoo. Habang patuloy na umaandar ang jeepney, ang anino ay tila nagiging mas malapit, mas nagiging malinaw. Nakita ko ang hugis nito, parang tao, ngunit hindi kumpleto. Ang mga gilid nito ay parang usok, gumagalaw sa di maipaliwanag na paraan. Nagdadalawang isip ako kung dapat ba kaming bumaba na lang at lumipat ng jeepney. Ngunit paano kung sundan kami nito kahit saan kami pumunta? Biglang nagbago ang ilaw sa loob ng jeepney at sa isang iglap, ang anino ay nagpakita ng anyo. Isang anyo ng isang lalaki na may malalim na titig. Hindi ko maialis ang aking mata sa kanya. Para bang may kapangyarihan siya na pilit akong kinukuha. Narinig ko ang paghingal ni Ella sa tabi ko. Alam kong nakita rin niya ito.
Sa pag-aakalang dapat naming kumilos, sinubukan kong mag-isip ng plano. Ella, bumaba tayo sa susunod na hintuan. Bulong ko. Ngunit bago pa man kami makakilos, ang anino ay biglang naglaho. Nagkatinginan kami ni Elia, parehong litong-lito sa nangyari. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ito naglaho nang hindi man lang kami nakagawa ng aksyon? Sa pagdating namin sa susunod na hintuan, bumaba kami, parehong takot na takot. Hindi namin alam kung naroroon pa rin ang anino o kung naglaho na ito ng tuluyan. Ngunit ang pakiramdam ng pagkatakot ay hindi pa rin nawawala. Habang naglalakad kami palayo sa hintuan, biglang may malamig na hangin nang dumaan sa amin. Napatingin kami sa likod at doon sa ilalim ng liwanag ng poste. Nakita namin ang anino, nakatayo lamang, nakatingin sa amin. Magsimula na tayong tumakbo, Ella, sabi ko. At kasabay ng pagtakbo namin ay ang pagdama ng anino na parang sumusunod sa amin. Hindi nagmamadali ngunit naroroon, patuloy na nakatingin. Ang gabi ay tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ay parang bumabagal. Ngunit sa isang iglap, naisip ko, paano kung ang anino ay hindi talaga isang banta? Paano kung ito ay may gustong iparating sa amin? Sa sandaling kami ay huminto. Ang anino ay nagpakita ng kakaibang anyo. Isang anyo ng taong kilala namin mula sa nakaraan. Isang taong matagal na naming hindi nakita. Ngunit bago pa man namin maunawaan ang nangyayari, ang anino ay muling naglaho, nagiiwan ng mga tanong sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sino ang anino at bakit ito sumusunod sa amin? Sa gitna ng aming takot, naramdaman ko ang isang uri ng kuryosidad na hindi ko maipaliwanag. Ang gabi ay hindi pa tapos, at ang kwento ay tila nagsisimula pa lamang. Nagsimula ang lahat nang sumakay kami ni Pinsan sa jeepney pauwi mula sa isang gabi ng pag-aaral sa library ng universidad. Si Rina ang unang nakaramdam ng kakaiba noong sumakay kami. Halos wala nang laman ng jeepney kundi kami, ang driver, at isang matandang lalaking tila natutulog sa dulong bahagi. Ngunit sa bawat pagkakataong tinitingnan ko ang matanda, tila may iba pang aninong nakatayo sa tabi niya. Ipinagkibit balikat ko lang ito noong una. Inisip kong baka pagod lang ako. Rico, parang hindi ko gusto ang pakiramdam ko. Bulong ni Rina habang palihim na kumakapit sa braso ko. Parang may sumusunod sa atin. Humarap ako sa kanya at sinubukan siyang kalmahin. Siguro pagod ka lang, Rina. Madilim lang dito, kaya mukhang may anino. Ngunit sa kaloob-looban ko, may kung anong malamig na pakiramdam ang gumagapang sa aking likod. Tumingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng kalye, na mabilis na naglalaho sa aming daraanan. Sa bawat paghinto ng jeepney, parang may pamilyar na anyo ng anino ang sumasabay sa pagbaba ng mga pasahero. Isa-isa silang nawawala, ngunit ang aninong iyon ay nananatili. Hindi nagtagal, kaming dalawa na lang ni Rina ang natira maliban sa driver at ang natutulog na matanda. Napansin ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang kahina-hinalang anino ay tila mas lumalapit sa amin sa bawat segundo. Huwag kang matakot, sabi ko kay Rina. Ngunit sa totoo lang, tumatagos ang takot sa boses ko. Baka naman nagkataon lang. Ngunit nang mapansin kong unti-unting umuusog ang anino papunta sa amin, tila ba may sariling buhay, doon ko na lamang hindi ito basta-basta. Ang jeepney ay tila lumalayo sa kabihasnan, patungo sa isang madilim at tagong kalye na hindi ko pa napupuntahan noon kahit kailan. Manong, dito na lang po kami bababa, sabi ko sa driver habang pilit na pinapakalma ang sarili ko. Ngunit parang hindi kami naririnig ng driver. Patuloy lang siya sa pagmamaneho, tila bingi sa mga pakiusap namin. Kinalabit ko si Rina. Kailangan nating bumaba, bulong ko. Sabay tayo at pumunta sa harap ng jeepney.
Ngunit bago pa man kami makalapit sa driver, biglang huminto ang sasakyan. Napatigil kami sa gitna ng jeepney nang biglang sumindi ang ilaw sa loob. Ang matandang lalaki ay hindi na natutulog. Nakaupo siya ng tuwid, nakatingin sa amin. Ngunit ang higit na ikinagulat ko ay ang anino sa likod niya. Hindi ito normal na anino, ito'y may mga mata. At ang mga matang iyon ay nakatitig sa amin na may halong galit at pananabik. "Matagal na kayong sinusundan!" Biglang nagsalita ang matanda. Ang boses niya ay tila echo na umiikot sa loob ng jeepney. Ngunit ngayong gabi, dito na ito magtatapos. Hindi ko na alam ang gagawin. Napatingin ako kay Rina, ngunit siya'y tila natuliro na rin. Ang anino ay nagumpisang gumalaw, lumalapit sa amin na parang usok na humahaplos sa hangin. Walang ibang laman ng isipan ko kundi ang makalabas. Makaligtas mula sa nakakatakot na sitwasyon. Ngunit nang subukan kong buksan ang pintuan ng jeepney, ito'y tila kinakalawang, mahigpit na nakasara. "Rina, tumakbo tayo!" Sigaw ko habang hawak ang kamay niya. Pilit na hinihila siya pabalik sa upuan namin sa likod. Ngunit sa bawat hakbang namin, ang anino ay tila lumalapit. Parang may sariling buhay na umiikot sa paligid namin. Nang sa wakas ay makabalik kami sa aming upuan, hindi ko mapigilang mapaupo nang wala sa oras. Tila naubusan na ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Ano kaya kung ang anino ay hindi kaaway kundi gabay? Baka sinusubukan lamang nitong ipakita sa amin ng isang bagay. Hinayaan ko lang na lumapit ang anino, habang si Rina ay nanginginig sa tabi ko. Sa paglapit nito, may naramdaman akong malamig na hangin na bumalot sa amin. Sa loob ng ilang sandali, tila bumalik ang lahat ng alaala ng gabi. Ang mga taong sumakay at bumaba, ang mga ilaw na naglaho sa labas, at ang matanda na tila isang tagapamagitan ng kung anumang puwersa ang sumusubok na makipag-ugnayan sa amin. Sa mga mata ng anino, nakita ko ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Isang aksidente na naganap sa kalsadang iyon, taon na ang nakalilipas. Kung saan maraming tao ang nasawi sa isang nagliyab na jeepney. Ang kanilang mga anino ay nanatili, naghahanap ng hustisya at pag-unawa. At sa sandaling iyon, naisip ko na baka kami ang susi upang sila ay makalaya. Ngunit paano? Ano ang kailangan naming gawin upang maibsan ang kanilang mga hinaing? Muli kong tiningnan ang anino, na ngayoy tila humihiling ng tulong. Ngunit bago ko pa man mahanap ang sagot, biglang bumukas ang pintuan ng jeepney at bumungad sa amin ng isang maliwanag na ilaw mula sa labas. Isang boses ang sumigaw, "Rico! Rina! Bumaba na kayo!" Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, ngunit hindi na kami nagdalawang isip. Hinila ko si Rina palabas, at sa pag-apak namin sa semento, biglang nawala ang jeepney, kasama ang anino at ang matanda. Napalingon kami, ngunit wala na roon ang sasakyan. Sa gitna ng kalsada kaming nagtataka, sino ang tumulong sa amin at ano ang talagang nangyari sa gabing iyon. At habang patuloy naming iniisip ang mga katanungang iyon, alam kong hindi pa iyon ang katapusan. Ang anino ay maaring nawala, ngunit ang misteryo ay nananatili, nag-aabang ng kasagutan. Bumaba kami ni Marco sa jeepney, na tila wala pa ring kapanatagan sa aming mga puso. Mula pa kanina, habang naglalakad kami sa kahabaan ng avenida, nararamdaman namin ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong ng mga anino. Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin ng driver sa amin nang bumaba kami. Para bang may alam siya na hindi namin alam. "Hindi ka ba kinakabahan, Ana?" Tanong ni Marco habang naglalakad kami patungo sa aming destinasyon. Sinubukan kong ngumiti ngunit ramdam ko ang bahagyang panginginig sa aking boses. "Medyo, pero kailangan nating itong harapin," sagot ko. Alam namin
na ang aming paglalakbay ay may kasamang panganib. Ngunit tila wala ng atrasan mula nang simulan ito. Habang naglalakad kami, nararamdaman ko ang bigat ng pagod sa aking mga binti. Parang may kumakapit sa akin na hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng presensya na hindi ko pa nararanasan noon. Naramdaman ko ang paghapit ni Marco sa aking braso, na tila hindi rin siya mapalagay. Sana hindi natin ito pagsisihan, Ana. Bulong ni Marco. Tumango ako. Sinubukan kong kalmahin ang aking sarili. Alam ko na ang bawat galaw namin ay may kasamang panganib, lalo na't ang mga anino ay tila sinusundan kami saan man kami magpunta. Mabilis kaming umakyat sa susunod na jeepney na dumaan. Dito, mas lalo kong naramdaman ang presensya ng mga anino. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa loob, kahit na puno ng mga pasahero ang sasakyan. Tila may bumabalot na kadiliman sa paligid. Isang uri ng enerhiya na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Sa aming pagupo, sinubukan kong tingnan ang paligid. Ang mga pasahero ay tila walang pakialam sa nangyayari. Ngunit may ilan na hindi ko maalis ang tingin sa amin. Naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Ang mga anino ay narito pa rin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit alam ko. Ana, tingnan mo! Bulong ni Marco, sabay turo sa isang sulok ng jeepney. Napatingin ako at nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang anino. Hindi lamang ng tao kundi tila isang nilalang na nakatingin sa amin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa kadiliman at ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Sinubukan kong ibaling ang aking tingin, ngunit hindi ko magawa. Para bang may puwersang nagpipigil sa akin. Ang jeepney ay patuloy na umaandar, ngunit ang oras ay tila bumagal. Ang mga tunog ng makina, ang bulungan ng mga tao, lahat ay naging parte ng isang malalim na katahimikan na bumabalot sa akin. Marco, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Ramdam ang takot sa aking boses. Hindi siya sumagot kaagad, ngunit naramdaman ko ang paghapit niya sa aking kamay. Alam ko na kahit paano, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat kanto na dinadaanan ng jeepney, nararamdaman ko ang pagdikit ng mga anino sa amin. Para bang sila ay bahagi na ng aming pagkatao. Isang hindi maiiwasang katotohanan na kailangan naming harapin. Ngunit biglang may nangyari. Isang hindi inaasahang pangyayari na nagpatigil sa lahat. Ang jeepney ay huminto at sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, lahat ng pasahero ay bumaba maliban sa amin ni Marco. Ang driver ay tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-unawa. Ang mga anino. Hindi sila basta ordinaryong anino, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. May karga silang lihim na kailangan ninyong malaman. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin. Ang mga anino ay tila nagiging bahagi ng aming paligid. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang jeepney ay tila naging isang lugar ng mga lihim, mga kwento ng nakaraan na dahan-dahan bumubukas sa aming harapan. Marco, kailangan nating malaman ang lihim na ito, sabi ko, kahit ramdam ko ang takot at pag-aalinlangan. Alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos, at ang mga anino ay bahagi na ng aming kwento. Ngunit sa paglingon ko kay Marco, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay tila nag-iba, isang uri ng pag-unawa na hindi ko pa nakita sa kanya. Sa sandaling iyon, maandaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin. At natanto ko na ang mga anino ay hindi lamang basta anino. Sila ay may karga na lihim na maaaring baguhin ng aming kapalaran. At doon nagsimula ang tunay na kwento. Isang paglalakbay na puno ng takot at pag-asa.
Isang pagsubok na hindi pa namin nararanasan sa aming buong buhay. Sa loob ng jeepney, sa presensya ng mga anino, kami ay naging bahagi ng isang mas malalim na kwento na magdadala sa amin sa lugar na hindi namin inaasahan. Ako'y hindi mapakali sa aking kinaupuan. Ang paligid ng jeepney ay tila nagiging masikip sa bawat segundo. Wala namang pagbabago sa dami ng pasahero. Ngunit parang ang hanging umiikot sa loob ay nagiging mas mabigat. Katabi ko si Ella, ang aking pinsan, na kahit anong subok kong basahin ng kanyang mukha, ay walang ibang ipinapakita kundi ang tila ba malamig na kaseryosohan. Hindi ko alam kung siya'y natatakot o nag-aalala. Ngunit alam kong pareho naming nararamdaman ng hindi maipaliwanag na presensya. Kaninang umaga lang kami nagpasyal na muling bumalik sa aming probinsya. Matapos ang ilang araw na pamamalagi sa Maynila, nais naming makalimot sa mga nangyari noong nakaraang linggo. Ang aninong sumusunod sa amin mula sa kung saan ay naging sanhi ng aming mga bangungot. Hindi namin inaasahan na kahit sa jeepney na ito ay hindi kami tatantanan. "Rico!" bulong ni Ella. Halos hindi ko marinig sa ingay ng makina at bulungan ng mga pasahero. "May nararamdaman ka rin bang kakaiba?" Tumango ako. "Oo, Ella. Parang may kung anong malamig na hangin ang pumapaligid sa atin. Parang may nakatingin." Napatingin kami pareho sa likuran ng jeepney. Sa kabila ng mga nakaupong pasahero, natanaw ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang aninong tila ba hindi kasali sa karaniwang kumpol ng mga tao. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang palakasin ang kabog ng aking dibdib. "Para po!" sigaw ng isang pasahero sa unahan, at agad na huminto ang jeepney. Isa-isa silang nagbabaan. Ngunit ang aninong iyon ay hindi natinag. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sipating ito ng mas mabuti. Nakapako ang tingin ko doon, hanggang sa mapansin kong unti-unti itong lumalapit sa amin. "Ella, kailangan natin bumaba," sabi ko, pilit na kumakalma sa aking tinig. "Wala pa tayo sa destinasyon natin," sagot niya. Ngunit sa tingin ko'y nararamdaman niya rin ang panganib. "Sige, bumaba na tayo." Sumenyas kami sa driver at agad na bumaba sa jeepney. Ang init ng araw ay tila ba hindi umabot sa aming mga balat, sapagkat ang presensyang iyon ay patuloy na sumusunod. Tila ba ayaw kaming tantanan. Naglakad kami ng mabilis sa gilid ng kalsada, pilit na iniiwasan ng mga tao at sasakyan. "Rico, anong gagawin natin?" tanong ni Ella, halos nanginginig na sa takot. "May alam akong simbahan malapit dito. Baka sakaling makahanap tayo ng kanlungan." "Doon," sagot ko habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Umaasang mawala na ang aninong iyon. Habang papalapit kami sa simbahan, unti-unting nagiging malinaw ang mga detalye ng anino. Hindi ito isang ordinaryong anino. Sa halip, ito'y may anyo ng isang tao. Isang matandang lalaki na tila ba ay naglalakad sa ilalim ng araw, ngunit walang katawan. Pagdating namin sa simbahan, nagmamadali kaming pumasok. Agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan sa loob. Ang mga ilaw ng altar ay tila nagbigay sa amin ng kaunting kapanatagan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang aninong iyon. Nakatayo sa labas ng pinto ng simbahan, hindi makapasok. "Rico, bakit hindi siya makapasok?" tanong ni Ella. Ang boses niya ay nag-uumapaw sa pag-asa at takot. "Siguro dahil sa simbahan ito," sagot ko. "Alam mo naman ang sabi-sabi, hindi makapasok ang mga masamang espiritu sa mga banal na lugar." Ngunit bago pa man kami tuluyang makahinga ng maluwag, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin mula sa likuran ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at misteryo. At tila ba alam niya kung ano ang aming pinagdadaanan. "Hindi lahat ng anino ay masama," wika niya.
ang kanyang tinig ay malalim at umaalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Minsan, sila ay mga kaluluwang hindi matahimik, naghahanap ng katarungan o tulong. Nagkatinginan kami ni Ella. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Ngunit bago pa man kami makapagtanong, nagpatuloy siya. Ang aninong sumusunod sa inyo ay may nais iparating. Hindi siya nandito para manakit, kundi para magbigay babala. Dagdag niya. Bababala? Tungkol saan? Tanong ni Ella. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Isang panganib na paparating, sagot ng matanda. Bago siya tuluyang naglaho sa aming harapan, para bang isang usok na tinangay ng hangin. Napatingin kami ulit sa labas ng simbahan. Ang anino ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, tila ba ito'y nag-aantay na lamang. Hindi na kasing agresibo tulad kanina. Hindi namin alam kung ano ang eksaktong babala. Ngunit isa lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang laban na ito. At sa isip ko, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot. Ano ang paparating na panganib na nais nitong iparating? Ang gabi ay mabilis na lumalalim habang kami ni Mara ay naglalakad pa uwi mula sa isang masayang salusalo sa bahay ng aming kaibigan. Sa kabila ng mga tawanan at kwentuhan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lamig na tila bumabalot sa aking balikat. Si Mara, na masayahin at palaging positibo, ay tila hindi rin mapalagay. Parang ang dilim ng paligid, kuya. Bulong niya sa akin habang pinagmamasdan ang mga poste ng ilaw na nagkukumpas sa tabi ng kalsada. Nagdesisyon kaming sumakay ng jeepney pauwi upang mas mabilis makauwi. Kaming dalawa lang ang pasahero nang huminto ang jeep sa harap namin. Kakaibang kalmado ang bumalot sa paligid habang umupo kami sa loob nito. Ang ilaw mula sa mga poste ay naglalaro sa labas. Ngunit ang loob ng jeepney ay tila baga isang lumang pelikula. Mapusyaw, marumi, at hindi ka panipaniwala ang bawat detalye. Naramdaman kong medyo bumigat ang hangin at pumasok sa isip ko ang kwento ng mga misteryosong anino na sinasabing sumusunod sa mga pasahero sa mga ganitong oras. Habang umaandar ang jeepney, napansin kong si Mara ay tahimik lamang at tila malalim ang iniisip. Okay ka lang ba? Tanong ko. Pilit na binabali ang katahimikan. Tumango siya, ngunit hindi pa rin maalis ang kunot ng kanyang noo. Sa gilid ng aking mata, may natanaw akong anino sa labas ng bintana ng jeepney. Hindi ko ito maipaliwanag. Parang may porma ngunit walang tiyak na hugis. Agad kong ibinaling ang aking tingin sa kalsada at sinikap na hindi magpahalata kay Mara. Subalit naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko habang unti-unting nagsisiksikan ang takot sa aking isip. Maya-maya, nagsalita si Mara. Kuya, may napapansin ka bang kakaiba? Tanong niya na may halong kaba. Tumango ako, nagdesisyong hindi na itago ang aking nararamdaman. Oo, pero baka imahinasyon lang natin. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang anino ay tila sumasabay sa jeepney, hindi na ito imahinasyon lamang. Mula sa kanto ng aking mata, kita ko na ang anino ay lumilipad sa likod ng jeepney. Animoy isang usok na hindi nawawala sa hangin. Minsan, para bang natatanaw ko ito sa salamin ng jeepney. Isang malalim at walang buhay na mata na nakatingin sa akin. Gusto kong isigaw ito, ngunit binalot ng takot ang aking bibig. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Nagkatinginan kami ni Mara, at sa kanyang mga mata ay naroon ang parehong takot na aking nararamdaman. Kailangan nating bumaba, bulong niya. Ngunit nang tingnan namin ang paligid, tila ang daan ay nagbago. Isang kalsadang hindi namin kilala na parang hindi na kami nasa lungsod. Kuya, ano ito? Tanong ni Mara, halos mangiyak-ngiyak. Wala kaming sagot.
Ang jeepney ay patuloy na umaandar. Ngunit parang hindi ito naglalakbay sa tamang direksyon. Ang mga ilaw sa labas ay naglaho. At ang kalsada ay naging isang walang katapusang landas. Sa gitna ng aming pag-aalala, biglang tumigil ang jeepney. Ang pinto ay bumukas. At sa labas ay wala kaming makitang tao o sasakyan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. "Kuya, ano ang gagawin natin?" Tanong ni Mara, nanginginig sa takot. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang malamig na hangin. Sa likod ng aking batok, mas mabigat kaysa kanina. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang anino, lumalapit, tila ba nauuhaw sa aming takot. Dahan-dahan kaming lumabas ng jeepney. Ang aming mga paa ay tila baga nakapatong sa yelo. Ang paligid ay mistulang ibang mundo. Walang ilaw, walang tunog, tanging kami at ang anino. Sa likod namin, narinig ko ang mabagal na yabag na pumupuno sa katahimikan. Hindi ko na pinansin ang kaba at hinila ko si Mara. "Takbo!" sigaw ko, at sabay kaming nagmamadaling lumayo mula sa jeepney. Subalit, parang walang katapusan ang kalsada. At ang anino ay patuloy na sumusunod. Isang tila hindi maiiwasang kapalaran. Ang mga hakbang namin ay tila baga umaalingaw-ngaw sa kawalan, habang ang anino ay mas lalo pang lumalapit. Sa aking isip, pilit kong iniisip na ito ay isang panaginip lamang. Ngunit ang malamig na hangin at ang panginginig ng aking kalamnan ay nagsasabi ng iba. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paghawak ni Mara sa aking braso. "Kuya, tingnan mo!" Bulong niya. Itinuturo ang isang maliit na liwanag sa dulo ng kalsada. Isang pag-asa, isang daan palabas sa kadiliman. Ngunit bago pa man kami makalapit, naramdaman ko ang pagbigat ng paligid. At ang anino ay muling lumitaw. Mas malapit, mas nakakatakot. Akmang hahakbang kami palapit sa liwanag. Nang biglang may narinig kaming tinig mula sa likod. "Kayo ba'y nawawala?" tanong nito, puno ng misteryo at lamig. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa aming dalawa habang unti-unting lumilingon kami. Ang anino ay tila baga nagiging tao. Isang nilalang na hindi namin inaasahan. At sa isang kisap mata, naglaho ang liwanag. Iniwan kami sa kadiliman na walang katiyakan.